ay nagmamahal, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawali. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Pagkakawain ka ni Jesus, lumapit at manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan na'y dakila, mga buhay-buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. May kaliguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan. Walang imposible sa Diyos. Pagkakawain ka ni Jesus, lumapit at manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan na'y dakila, mga buhay-buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Pagkakawain ka ni Jesus, lumapit at manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan na'y dakila, mga buhay-buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible.
Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos. Amen. Sa Diyos walang imposible. Ang programang sa inyo po ay naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Imposible. Nais mo ba? Yes, isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng mga nakasubaybay sa bawat panig ng mundong ito, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ibang panig ng ating bansa o sa labas ng ating bansa, maging sa Amerika, sa Canada, sa Australia, Japan, o saan man kayo naroroon mga kapatid na naaabot po ng programang ito sa pamamagitan po ng live streaming. Sa Diyos walang imposible. Ito ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na muli sa inyo po ay maghahatid ng mga biyaya at pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita na ating hinango sa Biblia na walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Sa Diyos walang Pagkaing kaluluwa, pagkaing espiritual na sa atin po ay patuloy na nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya, buhay Kristiyano, at sa mas lalo panahon nating pagkakilala ng malalim at biblikal na paraan sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Ha? nais mo. Kaya sama-sama na po tayo mga kapatid sa loob po ng isang oras ng ating pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Nais mo. Alalahanin po natin palagi ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Mateo 4:4 na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang mga bibig. Hallelujah! Sa Diyos walang imposible. At ating alalahanin ng ating pagkatao'y binubuo ng tatlong sangkap, mga kapatid, ang ating pong pisikal na katawan, kaluluwa at espiritu. Kaya nga po mga kapatid, ang ating pangunahing pagkain sa ating katawang pisikal ay tinapay. Sinabi po ng banal na kasulatan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay. At ang ating pangunahin namang pagkain sa ating kaluluwa at espiritu ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos. So, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid. Ako po'y natutuwa dito sa ating kapatid na ito, itong mag-asawang ito. Minsan po'y nag-uunahan pa ho sila mga kapatid para sumubaybay at mauna po sa live streaming. Ha? Praise God. Nakakatuwa naman po. Nakaka-bless, nakakapagpala po ang buhay ng mag-asawang ito na kahit na po sila ay nasa kanilang trabaho, ay nagagawa pa rin nilang makinig ng salita ng Diyos. Kaya isang mapagpalang gabi po sa inyo diyan, Sister Marilu Quinto at Brother Israel Quinto, na talaga namang kahit sa oras ng kanilang trabaho, ay hindi nila hinahayaan na ito'y makasagabal sa kanila sa paglilingkod. Kaya ang buhay ninyo ay patuloy na pagpapalain ng Diyos. Ha? Praise God. Kaya God bless Sister Marilu and Brother Israel, at gayon na rin po sa inyong anak na si Chelsea. Ha? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo. Okay, dyan lang po kayo. Enjoy natin ang salita ng Diyos ngayong umagang ito. Good morning po kay Architect Leo Rosas ng Las Piñas. At ganoon din po sa inyong may bahay na Sister Nene Rosas, at sa inyong mga kasama dyan sa inyong tahanan kay Hansel at kay John Lee. Ganoon din po sa ating kapatid na si Sharon Nickdaw. Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyo, Sister Sharon, at sa inyong buong sambahayan. Ha? Praise God sa lahat ng miyembro ng inyong pamilya. Pagpalain po ang inyong panonood at pakikinig ngayong umagang ito. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya At
Diyos. Mula po rito sa Las Piñas pa rin, batiin natin ang isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na Sister Lisa Villarico at ang kanyang buong pamilya. Kasiyahan. At mula po sa Dasmariñas, Cavite, sabi po niya, a blessed morning, Pastor and everyone. God bless us all. Mula po yan kay Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Yes, yes, hallelujah. At ganoon din po sa inyong mga anak. At kay Reyana Moreno de los Reyes. Praise God. Kung sa Kanya natitiwala, sa Diyos walang imposible. At isang mapagpalang umaga rin po kay Brother Max Arsadon Tapulaw. Sabi po niya, good morning sa lahat ng sumusubaybay sa programang Sa Diyos Walang Imposible. Ha? Good morning din po, Brother Max, at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, kina Diane Lee, at kay Donna, kay Daryl at Russell, at sa iyong mga apo na sina Shikaina, Pen at Ken. Ganon din po mula sa San Pedro, Laguna, batiin po natin ang mag-asawang ito, Sister Becky Atendido at Brother Bob Atendido. Purihin ang Diyos. At sa inyong apo na si Ali, praise God, at sa inyong mga anak, ha? Praise God. Isang mapagpalang umaga po. Tama sa Diyos At walang ganito, mula pa rin po sa Dasmariñas, Cavite, batiin natin Sister Shea Branzuela Bambalan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Sister Shea, at sa inyong mga kasama dyan at sa buong ninyong pamilya. Praise God. Sama na rin natin, sabay na rin natin, mula pa rin po sa Dasmariñas, Cavite, si Brother Luisito Mikiyabas. Magandang umaga po sa iyo, Pastor, sabi niya. Okay, magandang umaga rin to, Brother Louie, at sa iyong may bahay na si Ate Eloy Labis Mikiyabas. Praise God. At mula po naman sa Los Angeles, California, batiin po natin ang isang mapagpalang gabi doon sa California, si Brother Ronnie Atendido. Good evening dyan, Brother Ronnie. Pagpalain ka ng Diyos ngayong araw na ito. Hallelujah. kung sa Kanya talalapit, sa Diyos walang imposible. Walang imposible. At ngayon pong umaga mga kapatid, ang ating pong magiging paksa ay nandun pa rin po tayo sa ating pong paksa na Super Rich God. At tayo po ngayon ay nasa conclusion na. Super Rich God, the conclusion. Hallelujah. Ang ating hashtag, where our God is rich. Saan ba mayaman ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Kagalingan sa karamdaman. Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba na ang buhay na mapayapa? Kaya tayo po'y maganda at tayo po'y dadako po sa ating pambungad na panalangin at ating pong palaging hinihiling ang gabay at patnubay ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ang pangunguna niya sa ating pong gawain upang tayo'y patuloy na turuan at gabayan sa kanyang mga salita. Ha? Praise God. Kaya ating hilingin po at anyayahan po natin ang kanyang banal na Espiritu, sapagkat ang sabi po ng banal na salita ng Diyos, kung saan naroroon ang kung saan naroon ang mayroong kung saan nagkakatipo ng dalawa o higit pa sa dalawa o tatlo, ay naroroon siya sa ating kalagitnaan. Ha? Praise God. Kaya ngayong umagang ito, damhin po natin ang kanyang banal na presensya.
Diyos Ama na nasa langit, ngayong umagang ito, muli kami po ay patuloy na sa iyo ay nagpapasalamat sapagkat muli ay napagkalooban po ninyo kami ng isang panibagong dagdag na araw sa aming buhay. Muli, iminulat ninyo ang aming mga mata sa araw na ito upang sa gayon, O Diyos, ay patuloy ka naming mapaglingkuran sa pamamagitan po ng aming sama-samang pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita. Kaya ang dalangin ng iyong lingkod, Panginoon Diyos, maging bukas, maging malaya ang aming puso at isip na tatanggapin ang iyong salita na sa amin po ay patuloy na nagbibigay ng paglago at pagpudlad ng aming buhay pananampalataya. At amin pong nalalaman, Panginoon Diyos, na ang salita mo ay hindi darating sa amin sa isang simpleng salita, hindi ito ay may taglay na kapangyarihan. Sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya naman, Panginoon Diyos, hayaan po ninyo na madama namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa aming buhay. Ngayong umaga, O Diyos, dalangin ko po na mas malayo pa ang maabot ng iyong mga salita. Mas marami pang tao ang makapakinig upang sa Ginoo Diyos ay aming maisagawa ang iyong pangunahing layunin na ang lahat ng tao ay makapakinig ng iyong mga salita, na sila ay dumating sa pagsisisi upang sa gayon ay tanggapin kanila bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat kami ay gagamitin mo ng inyong instrumento sa pamamagitan po ng pagbabahagi po namin ng programang ito. Sa gayon, Panginoon Diyos, ay nakagaganap kami ng iyong magandang kalooban. Diyos, pagpalain po ninyo ang bawat isa na makapakikinig at manonood, at nawa, O Diyos, tunay nga po na kami po, O Diyos, ay mapagpala ng programang ito, at sa gayon, O Diyos, ay magkaroon ng kasagutan at katugunan ang lahat ng aming mga kahilingan. Sapagkat ang sabi mo sa aklat ni Propeta Isaias na iyong ginaganap ang iyong mga salita sa mga taong pinagsusubuan mo ng iyong mga salita. At binabantayan mo ito upang magkaroon ng kaganapan sa aming buhay ayon sa aklat ni Propeta Jeremias 1:12. Salamat po, O Diyos. Tinuluwalhati at dinadakila kita sa aming buhay, Panginoon Diyos. Gamitin niyo lamang ang iyong lingkod bilang instrumento. Ang lahat ng ipinalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa problema'y humaharap, kung sino-sino na lang lapitan, tunay na inaasahay, di rin natagpuan. Ako'y magdurusa, Forever ba tayong magdurusa? ako ay bigo. Forever ka bang bigo? Ay katapusan ng lahat ng bagay ayon sa banal na kasulatan sa aklat ng mga ngaral, ang lahat ng nagaganap at nangyayari sa ating mundo ay may kanya-kanyang panahon. Di malaman ang gagawin. Good morning kay Sister Alice Dacer Dorano at sa inyong buong pamilya, kay Brother Nap Dorano at kay Brother David. At isang mapagpalang gabi naman po diyan sa Canada kay Sister Memnia Tupas Tapulaw. At sa iyong mga kasama diyan sa inyong tahanan, Sister Memsa, kay Diana at kay JR at sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia.
Laging forever ang kanyang Yes, laging forever ang kanyang awa. sa presensya niya ay laging ay forever. Hindi kanya iiwan. Alright, ang pong awit na narinig ninyo ay isang awit na kung saan ay nagpapahayag po na ang lahat ng mga pagsubok, mga problema at mga suliranin ay hindi po forever. Kaya't huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ay wala Sa kahirapan ay walang sa karamdaman ay Yan pong awit na naririnig nyo ay awit ng ay komposisyon ng inyong lingkod na inilagay ng Diyos sa aking puso at aking nilikha bilang isang awit. Ha? Yan po'y inspired po sa nagaganap at nangyayaring pandemya na akala ng iba'y wala ng katapusan ang pandemya ang pinagdadaanan natin. Kaya po nabuo ko po yung awit na yan eh. Sa gitna ng COVID-19, sa gitna ng krisis at pandemya at sunod-sunod ng mga pangyayari ay nakabuo ang inyong lingkod ng ganyang awitin. Talagang napakabuti ng Diyos, ha? Hallelujah. Praise God. So, ngayon po, tayo po'y dadako po sa ating pong mensahe, sa ating pong pag-aaral at pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Kayo ho ba ay nakahanda na? Nakahanda na po ba ang inyong mga gamit, ang Biblia, notebook, papel, at lapis at ballpen? Kailangan ninyong mag-jot down upang sa gayon ay hindi po ninyo malimutan ang lahat ng ating pong mga pinag-aaralan. Ang sa gayon, kapag kayo po ay wala pong ginagawa sa inyong buhay, dyan sa inyong mga tahanan, ay meron po kayong nauulit-ulit at napagbubulay-bulay na mga salita ng ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, huwag ninyong kalilimutang mag-engage ang inyong lingkod, ha? Makipag-usap po kayo sa akin, ha? Kayo po ay mag-PM, kayo po ay mag-comment sa ating pong comment section box. Praise God, you can say anything about this program, about this about the message na aking pong dadalhin sa inyo. At higit sa lahat, anuman po yung ating matututunan, anuman po yung ating maririnig at tatanggapin sa umagang ito po ay ating i-apply sa ating buhay nang sa gayon po naman mga kapatid ay hindi po mawalan ng kabuluhan ang ating pong oras at panahon sa ating pong pakikinig. Amen. Praise God. Good morning kay Brother Lloyd Nebres ng Ligas, Bacoor, Cavite. Ganon din po sa iyong asawa na Sister Aida Nebres, kina Adrian, Loida at LA, at ganon din sa iyong mga apo na sina Leiza at EJ. Praise God. Hallelujah. So, ito po ang ating mensahe, Super Rich God, the conclusion, na meron pong hashtag na where our God is rich. Saan ba mayaman ang Diyos? Kung ating pong titignan ang kanyang buong pagka-Diyos, masasabi po natin na wala na hong hihigit pa sa yaman ng Diyos, sapagkat sabi nga, the earth is the Lord and the fullness thereof. Lahat ng nakikita natin, lahat ng natatanaw natin sa ating pong kapaligiran, yan ay galing at mula sa Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Praise God. But now, this morning, ang pag-uusapan po natin ay yung yaman ng kanyang katangian, yung yaman ng kanyang kalooban, mga kapatid. Praise God. Hindi yung yaman na kanyang nilikha, kung hindi
yaman na nilalaman ng kanyang pagka-Diyos. Yan po ang ating pong pag-uusapan sapagkat ang Diyos ay super yaman sa katangian bilang isang makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Unang-una, where our God is rich, God is rich in love. Mayaman ang Diyos sa pag-ibig. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan sa unang 1, ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Praise God. Yan po ang pinaka-ultimong katangian na mahahayag sa kanyang pagka-Diyos, na kung saan siya'y punong-puno ng pag-ibig. Siya ang pag-ibig sa kanyang puso ay nag-uumapaw. Sabi nga po ng Psalms 86 verse 15, "But you, O Lord, are a God merciful and gracious, is slow to anger, abounding in steadfast love and faithfulness." Ano sabi dito? Abounding. Hallelujah. Nag-uumapaw. Kumbaga, talaga namang masasabi po natin na talaga namang sumasagana sa tinatawag na steadfast love. Hallelujah. And then Psalms 136 verse 2 and 3. Anong sabi niya rito? "Give thanks to the God of gods, for His steadfast love endures forever. Give thanks to the Lord of lords, His love endures forever. To Him who alone does great wonders, His love endures forever." So dito ay ipinakikita ang pag-ibig ng Diyos ay forever. Hallelujah! Walang hanggan. Hindi yan katulad ng pag-ibig natin. Ang pag-ibig ng tao kung minsan, mga kapatid, umaalab lang, umiinit lang sa umpisa. No? Pansin nyo ba yan doon sa mga mag-asawa? Noong dati sila ay magkasintahan pa lamang, talaga namang halos hindi mo pa mapaghihiwalayan. Dahil sila ay magkasintahan, sila po ay nagliligawan pa lang, mag-girlfriend, mag-boyfriend, makikita ninyo yung pag-ibig talaga namang umaapaw at talaga namang sumasagana na kung saan ay halos hindi mo mapaghiwalay, magkasama lang kanina, no, nag-uusap, praise God, pag uwi ng bahay, magtatawagan pa yan. Talaga naman nandoon yung kanilang pagmamahal sa isa't isa, yung pag-ibig sa isa't isa. At kung minsan pa nga yan, no, magkukumasa pa yan, kumain ka na ba, ganito, ganyan, gano'n. Talaga naman nag-aalalahanan sa isa't isa. Bakit? Kasi umaapaw pa yung pagmamahal, yung pag-ibig nila talaga namang wow, napaka-sobrang init ng kanilang pagmamahal. Hallelujah. Makikita mo talaga yung mga nila, no? Yung halos talaga naman ayaw nang kumbaga maghiwalay, talaga naman yung kapit kamay. Praise God. Talaga naman hindi mo mapaghihiwalay, talaga namang kapit na kapit sa isa't isa. Bakit po? Kasi yung pag-ibig Pero tignan ninyo, masdan ninyo mga kapatid, kapag gayan ay naging mag-asawa na, no? Praise God. Makikita ninyo, no? Pagkalalo na ang isang babae na nabuntis na, no? Makita ninyo, minsan makikita nyo, naglalakad sa mall yan, no? Praise God, yung babae nasa hulihan at habol ng habol sa kanya. So, hintay mo naman ako, para ka naman dyan, nakita mong buntis ako, iniiwanan mo ako, ayaw na tumabi ng asawa. Praise God, hallelujah. So, yan yung nakalulungkot na bahagi, no? Nung mag-asawa na, talaga na ba? Ay, nako. Praise God. Minsan, aalalahanin ni Mrs., kumain ka na ba, no? Nasa trabaho, o anong oras ka uwi? Kumain ka na ba? Dito ka ba kakain? Kasi hindi ako makakain ng hindi ka kasabay. Sasabihin nila lalaki, bakit? Nasa akin ba yung kardero? Dala-dala ko ba yung kardero? Dati ka kumain dyan, hintayin mo pa ako. Ganyan, no? Bakit po? Kasi nanlalamig na yung pag-ibig. Yan ang nakalulungkot sa bahagi ng tao. Ang pag-ibig ng tao kumukupas,
Ang pag-ibig ng tao naglalaho. Ang pag-ibig ng tao ay nanlalamig. Hallelujah! Subalit ang pag-ibig ng Diyos kailanman, sinasabi dito, His love endures forever. Hallelujah! Ganyan ang pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa atin. Sagana siya sa pag-ibig. Sinasabi nga ng banal na salita, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi ang Diyos ang unang nag-umibig sa atin. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Minahal at inibig niya tayo noong tayo ay makasalanan pa. Hallelujah! Praise God! Kaya nga ang sabi ng Panginoon doon sa iglesia ng taga-Epeso, meron akong hinanakit sa inyo, iniwanan ninyo ang inyong unang pag-ibig, nanlalamig na kayo. At yan din po ang karanasan ng marami sa atin. Di ba? Marahil, mga kapatid, nung unang kayo ay nakapakinig ng programang ito, maalab ang inyong pananabik na makapakinig ng salita ng Diyos. Halos araw-araw, no, nag-uunahan pa kayo at talaga namang pagka lumiban si pastor, nag-text agad kayo sa mga wala bang program, anong oras ba ganito si pastor? Ngayon, nalilate na sa pakikinig, sa pag-online streaming, hindi na katulad ng unang bungad ng ating programa. Mayroon ng panlalamig. Bakit po? Dahil, sabi ng Bible, ang pagmamahal ng tao ay may hangganan. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay walang hangganan. Hindi kumukupas at sa katunayan, sabi ng banal na kasulatan, His steadfast love never ceases. Hallelujah! Yan yung sinabi ng awit, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yes, hallelujah. God is rich in love. Amen po ba mga kapatid? Sana ganun din po tayo kasagana sa pagmamahal at pag-ibig natin sa Diyos. Hallelujah! Kaya nga, di ba, ang unang-unang utos sa atin ng Diyos, ibigin mo ika ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Praise God! Dahil kasunod na nun ang lahat, pag inibig mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong lakas, wala kayong kaaway. Hindi kayo magtatanim ng galit. Hindi kayo magiging maramot. Hindi kayo magiging makasarili. Bakit? Kasi nga, mahal ninyo ang Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. Kayo ay nag-uumapaw sa pagmamahal, sa pag-ibig. Magiging panatag at magiging payapa ang inyong buhay once na tayo po ay nag-uumapaw sa pagmamahal, umaapaw sa pag-ibig. Hallelujah! So our God is rich in love. Hallelujah! Praise God! Amen! Nagawa niya tayong patawarin. Nagawa niya tayong mahalin sa kabila na tayo ay hindi kaibig-ibig. That's number one, mga kapatid. He is rich in love. Ikalawa, mga kapatid, God is rich in mercy. Mercy. Punong-puno siya. Mayamang-mayaman ang Diyos sa awa at habag. Hallelujah. Praise God. Ephesians chapter 2 verse 4 says, But God being rich in mercy, because of the great love with which He loved us. Being rich in mercy. Hallelujah. Luke chapter 1 verse 50. Tingnan po ninyo yung kanyang awa.
Hallelujah. And His mercy is upon generation after generation toward those who fear Him. Generation after generation yung kanyang awa. Mga kapatid, ganyan ang habag ng Diyos sa atin, yung kanyang mercy. Sabi ng Lamentations chapter 3 verse 22, the faithful love of the Lord never ends, His mercies never cease. The mercies of the Lord never ceases. Yan ang isa sa mga katangiang makikita natin sa Diyos na ating pinaglilingkuran, na siya po ay punong-puno ng awa. Mamaya po ibibigay ko po sa inyo ang ibig sabihin po yung tinatawag na Greek word po, no, yung Greek word po ng mercy. Hallelujah. Mamaya ililiwanagin ko po sa inyo ng husto ang kahulugan ng kahabagan ng ating Panginoong Diyos. Isipin ninyo yung kanyang awa na sa kabila na ang tao po ay napakasama, nagawa tayong patawarin ng Diyos. Nagkarapat dapat tayo sa parusa ng impyerno, pero hindi ginawa ng Diyos yan sa atin. Dahil nga punong-puno po siya ng awa. Hallelujah. Ikatlo, mga kapatid, God is rich in grace. Grace, biyaya. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. The riches of His grace. Ephesians chapter 2 verse 7, so that in the ages to come, He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Hallelujah. Glory to God. Yung biyaya, yung grace na ito na tinatawag na unmerited favor of God. Isang pabor na hindi karapat dapat sa atin, pero minarapat ng Diyos dahil siya'y punong-puno at nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos. Sabi nga ni Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo 1:14, and the grace of our Lord was more than abundant, with the faith and love which are found in Christ Jesus. Masagana ang biyaya ng Diyos. Glory to God, mga kapatid. So, yan po, no? He is rich in love, He is rich in mercy, God is rich in grace. Ano pa ho, mga kapatid? Pang-apat, our God is rich in forgiveness. Mayamang-mayaman ang Diyos sa pagpapatawad. Mga kapatid, no? Sa kabila ng ating mga katigasan, sa kabila ng ating kasamaan, ang Diyos sa kanyang biyaya, sa kanyang awa, sa kanyang pag-ibig, ay nagawa na tayo po ay patawarin. At imagine, mga kapatid, isipin nga ninyo, hindi pa natin nagagawa yung kasalanan, pinatatawad na tayo ng Diyos. No? Sabi nga doon sa Luke chapter 23 verse 34, but Jesus was saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hallelujah. And they cast lots, dividing up His garments among themselves. Hallelujah. Maging yung mga nagpako sa Kanya, pinatawad Niya. Hallelujah.
Makikita po ninyo diyan, mga kapatid, Father, forgive them. Ama ko, patawarin mo po sila. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And then Hebrews chapter 8 verse 12, for I will be merciful to their iniquities, and I will remember their sins no more. Hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan. Once na ikay pinatawad ng Diyos, hindi yan katulad ng tao, tayong mga tao. Pag tayo ay nagpatawad, ano sinasabi natin? Okay, sige na, pinatatawad ko na yung mga ginawa mo sa akin, pero tandaan mo yan, hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Nagpatawad pero ayaw limutin yung ginawa sa kanya. Ganyan ang maraming tao. Ha? Marunong magpatawad pero hindi marunong lumimot. But God said, I will remember their sins no more. Hindi ko na aalalahanin pa. Kung baga, forgive and forget, mga kapatid. Ha? Praise God. Kasi tayo mapagtanim tayo. So, ang taong mapagtanim ng galit, tandaan po ninyo, ang aanihin ninyo, ano? Sakit. Sakit po. Kasi ang ibinubunga po ng galit, sakit. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, kung kayo ay magagalit, huwag niyong hayaang lubugon ng araw. Ibig sabihin ng Panginoon, magpatawad agad kayo. Kasi alam ng Diyos ang ibubunga ng galit sa atin. Sa tuwing na kayo ay magagalit, ano ang mararamdaman ninyo? Di ba, inis, stress, pagkataas na stress, madidepress kayo. Nakita niyo yung tao ninyong kagalit, ako, sirang-sira na naman ang araw ninyo. Nagpupuyos na naman kayo sa galit dahil nandoon pa rin na nakikita ninyo. Kaya nga sinasabi ng Panginoon magpatawad kayo. Hallelujah. Inulit yan sa Propeta Isaiah 43:25. Ano sabi ron? I am the one who wipes out of your transgression for my own sake, and I will not remember your sin. Hindi ko naalalahanin ang inyong mga kasalanan. Naalala ninyo si Peter? Nagtanong siya sa ating Panginoon, makailang beses ba ako magpapatawad? 7? 7 beses ba? Ano sabi sa kanya ng Panginoon? 7 times 70. Hallelujah. Ganon karami. Isipin ninyo, i-multiply niyo yung mga yung sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, kung ilang beses magpapatawad. Ibig sabihin walang hanggan ang pagpapatawad. Ganyan tayo pinatawad ng Diyos. Maging sa mga kasalanan na gagawin pa lang natin, pinatatawad na tayo ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay tapat at banal na tayo patatawad, at alam niya ang ating limitasyon. Alam ng Diyos ang ating mga kahinaan. Ang kailangan lang po natin, magpahayag palagi tayo ng ating mga kasalanan. Magsisi tayo ng ating mga kasalanan. Ang Diyos ay tapat at banal na tayo ay patatawarin sa lahat ng ating mga pagkakasala. Huwag ninyong ilalagay sa inyong mga sarili, sa inyong isipan na hindi na ako karapat-dapat sa Diyos dahil ang dami ko na paulit-ulit lang ako nakagagawa, nahihiya na ako sa Diyos. Kaya ang tendency ng mga ganong kaisipan, mga kapatid, lalo kang magpapakasama. Dahil iniisip mo, hindi ka na mapatatawad ng Diyos. No! Mayaman ang Diyos sa pagpapatawad, kapatid. Hallelujah. Kaya nga, di ba sinasabi na ang pag-ibig ng Diyos is stubborn? Stubborn na, matigas ang ulo ng pag-ibig ng Diyos. Kumbaga, makikita nyo walang kadala-dala ang pag-ibig ng Diyos. Ilang beses na siyang pinaghimagsikan ng tao. Ilang beses nung nagrebelde ang tao sa Kanya. And yet, nandito pa rin ang Diyos, nagmamahal at umiibig sa atin, at handa pa rin tayong patawarin. Kaya wag nating ilalagay sa ating isipan ang Diyos na tayo ay hindi na kayang patawarin ng Diyos. Kapatid, nagkakamali ka. Kahit na anong sama mo, once na ikaw ay lumapit sa Kanya, humingi ka ng tawad, handa Kanyang patawarin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Glory to God. Amen po ba? Sa kasalanan mo. Alright, good morning
kay Brother Max Arzado Tapulaw. At ganoon din po kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Alvic Pangilinan. Good morning, Brother Alvic at Sister Lily. Ganoon din sa inyong anak, ha? Praise God, hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Alright, apat yung binigay ko po sa inyo. God is rich in love. God is rich in mercy. He is rich in grace. God is rich in forgiveness. And number 5, God is rich in His provision. Mayaman ang Diyos sa kanyang mga provision. Ano po? Sa pagbibigay niya sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. Hindi siya mauubusan. God provides His children in a number of ways, including, ito po mga kapatid, financially. He is rich when it comes to financial, when it comes to your health and well-being, when it comes to physical needs like food, clothing, and shelter, when it comes to spiritual and emotional needs like love and fellowship, at marami pang iba, mga kapatid. Maraming yaman ang Diyos na maari niyang ipagkaloob at itustos sa atin. Dahil sabi niya sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ito pa, sabi niya sa Proverbs 10:22, sabi niya rito, "The blessing of the Lord makes one rich, and He had no sorrow with it." Ang pagpapala daw po ng Diyos ay nagpapayaman at hindi ito nagdadagdag ng kalungkutan. Hindi ito naghahatid ng kalungkutan. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? When it comes to blessings ng Panginoon Diyos, malalaman mo na yan ay biyaya at pagpapala ng Diyos na idinadagdag sa iyo kapag yan ay walang kasamang tinatawag na burdens, kung hindi ikaw ay masaya. Hindi yan yung isang biyaya na kung saan ay natatakot kang mawala, nag-aalala ka, hindi po ganun. Dahil walang kaakibat na kalungkutan, walang kaakibat na alalahanin ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos. And always remember, mga kapatid, that whatever you have, kung ano man ang meron ka ngayon na blessing ng Panginoon, kung ano man yung tinatangkilik mo ngayon, kung ikaw man ay nasa kasaganaan ngayon, kung ikaw man ay nag-uumapaw sa biyaya at pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, na siyang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Pinag-aralan natin yan, na sinasabi po ng banal na kasulatan na ang biyaya ng Diyos ay, kumbaga, pag yan ay dumating sa atin, mga kapatid, kailangan alam natin kung paano natin ito isasaalang-alang, alam natin kung paano ito gagamitin, alam natin kung saan natin dadalhin ang mga labis at sobrang biyaya ng Diyos. Sapagkat higit sa lahat, aalalahanin natin kung sabi nga, kung sino ang nagbigay sa atin ng kakayahan para makamtan natin ang mga biyaya at pagpapala sa buhay po natin. Sabi ng Deuteronomy chapter 8:18, "And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers, and it is this day." Hallelujah. And Philippians 4:19, "And the same God who take care of me will supply." He will supply all your needs for His glorious riches.
which have been given to us in Christ Jesus. Sabi rito mga kapatid, no? Ang Diyos, sabi niya, my God shall supply all my needs. Magagawa ng Diyos na ibigay sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hallelujah! Yan ay kung matututo po tayo, no? Matututo po tayo na gamitin sa tama ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Aapaw ang pangako ng Diyos, di ba? Sinabi niya sa Malakay chapter 3 verse 10. Anong sabi niya dito? Bring the whole tithe in the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this. The word. No? Take note of the word. Test me. Or sa ibang translation, try me. Giving your tithes. Sabi rito ng Panginoon, try me, subukan ninyo ako. Try God, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven. Alam niyo yung floodgates? Natatandaan niyo yung floodgates ng Magat Dam na kung saan pinakawalan ng tubig? Ganon mga kapatid. Pawawalan ng Diyos ang kanyang biyaya. Sabi rito, the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Walang sukat kalagyan. Amen? Hallelujah. Yan po mga kapatid, when it comes to financial need, God will supply. Hallelujah. Diyos ang magsusupply. Hindi yung mga mahal ninyo sa buhay sa iba't ibang bansa. Diyos ang magsusupply. And when it comes to our provision of health, ano sabi ng Philippians 4:6? Philippians 4:6, ha? Mga kapatid, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Be made known unto God. Hallelujah. Sabi rito, mga kapatid, excuse me po. Hallelujah. And then, itong maganda ng mga kapatid, sa Jeremiah chapter 30, verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Kaya kayo na mayroong mga dinaramdam, ano man yung mga sakit at karamdaman na inyo pong dinaramdam ngayon, panghawakan ninyo itong sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 30 verse 17, I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Tandaan ninyo, sinabi ng Panginoon, idineklara ng Panginoon, pananambalikin niya ang kalusugan mo, pagagalingin ka. Hallelujah, deklarasyon yan. Tandaan po ninyo, ang salita ng Diyos, ang Diyos natin ay hindi sinungaling. Amen? 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sin in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds you had been healed. Hallelujah. Jeremiah 17:14, Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. What about our physical needs, mga kapatid? When it comes to physical needs, sabi ng Panginoon Diyos sa 2 Corinthians, sabi ni Paul, sa 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things, at all times, you may abound in every good work. And remember the declaration of David in Psalms 23 verse 1. Anong sabi ni David? The Lord is my shepherd. I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastol,
hindi na ako mangangailangan pa. Hindi ako magkukulang. Hallelujah. Proverbs 10:3. Proverbs 10:3. The Lord does not let the righteous go hungry. Hindi niya pababayaan ng matuwid ay magutom. Yan po ang pangako ng Diyos. At yan po ang karanasan ng inyong lingkod. Never in my entire life of serving God, never na ako ay ginutom ng Diyos. Hallelujah. At sa katunayan nga po mga kapatid, di ba? Dahil sa sobrang biyaya at pagpapala ng Diyos, ang inyong lingkod tumimbang pa ng 220 pounds. Hallelujah. Praise God. Kasi ba naman, kaliwat kanan, pag bibisita ka sa mga member, magbibisita ka, dadalaw ka, ay puro kain eh. Bawat gawain may kainan, puro kainan. Hallelujah. Kaya tuloy ang lingkod niyo, biglang lumobo, biglang lumaki. Praise God. Hallelujah. Yan ang pangako ng Diyos eh, mga kapatid. Kung uunahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, lahat ng bagay ay idadagdag sa atin ng Diyos. Amen? For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good things does He withhold from those who walk uprightly. Yan ang sabi ng Psalms 84 verse 11. Wala daw pong mabubuting bagay na kumbaga ay pipigilan ng Diyos. Mga kapatid, no good things does He withhold from those who walk uprightly, sa lahat ng lumalakad ng matuwid. Mga kapatid, yan ang pangako ng Diyos. And about our spiritual needs, sabi ng 1 Peter 4:10, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God-borrowed grace. Hallelujah. Matthew 21 verse 22, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Hallelujah. Amen? And then Matthew 7:11, if you then be who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Praise God, mga kapatid. Tandaan po ninyo, we can trust God. We can trust God to provide for all our needs. Listen, needs hindi yung wants natin. Niliwanag ng ating Panginoong Jesus, kung tayo ay mga anak ng Diyos, kung tunay nga tayong mga lingkod at anak ng Diyos, God will not withhold good from us because God is rich in His grace and mercy to take care of us. Hallelujah! Ano ba ang pagkakaiba ng grace sa mercy, mga kapatid? Anong pinagkaiba ng grace at mercy? Ang grace po, sabi po rito, ang mercy is the act of withholding deserved punishment. While grace is the act of endowing unmerited favor. Ibig po sabihin, in His mercy, God does not give us punishment we deserve. Namely, hell. Praise God. Pakinggan po ninyo ha. Sinasabi po rito mga kapatid, ha? Napakaliwanag na ang awa, sabi po rito, ay isang mahabagin na pag-ibig. No? Hallelujah.
Kung baga ipinakikita rito mga kapatid, na dapat tayo ay parusahan. Dapat tayo ay mabulid sa impyerno. Pero dahil sa awa ng Diyos, hindi niya ito ginawa sa atin. No? Why? Because grace abound sa Diyos, so God gives us the gift. The gift we do not deserve. Namely, heaven. Kung yung mercy ay isang awa ng Diyos na hindi binigay na parusa sa atin, tulad ng parusa ng kawalang hanggang impyerno, ang grace naman ay kaloob at regalo na hindi karapat-dapat pero minarapat ng Diyos. He gives us the gift we do not deserve, namely heaven. So makikita po natin dito ang awa at biyaya ang pinakamagandang katangian ng pag-ibig. The Greek word used for mercy is most often eleos. Eleos, E-L-E-O-S. Nang ibig kong sabihin, pity or compassion. While grace is charis, C-H-R-R-I-S, which means favor. Favor. Mercy and grace are two sides of a coin, and then the coin is love. Hallelujah. Yan po ang katotohanan mga kapatid. We all need God's mercy and grace. Mercy takes us to the path of forgiveness, while grace leads us to reconciliation. Mga kapatid, so dito makikita natin yung pagkakaiba ng awa at biyaya. Sila ay dalawang panig, two sides of a coin, no? Ang coin ay yung pag-ibig ng Diyos. So makikita natin ang awa ay isang mahabagi na pag-ibig para sa mga makasalanan at may hina, at ang biyaya ay isang mapagbigay na pagmamahal sa mga hindi karapat-dapat. Hallelujah! Ang mga tao ay mahina at di karapat-dapat. Lahat tayo ay nangangailangan ng awa at biyaya ng Diyos. Dadalhin tayo ng awa sa landas ng kapatawaran, habang ang biyaya ay humahantong sa atin at magdadala sa atin sa pakikipagkasundo sa Diyos. Yan po ang pagkakaiba ng grace and mercy. Kaya ngayong umagang ito kapatid, kung inaakala mo na hindi ka karapat-dapat sa kapatawaran ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, nagkakamali ka. Ang Diyos ay mayaman sa pag-ibig. Ang Diyos ay mayaman sa awa. Ang Diyos ay mayaman sa habag. Ang Diyos sa biyaya. Ang Diyos ay mayaman sa kapatawaran. At ang Diyos ay mayaman sa probisyon. Kaya nga, He is super rich God. God bless us all. Good morning kay Brother Fred Lopez, who is listening right now while driving, Praise God. Hallelujah. And shout out din po sa iyong pamilya, Brother Fred, kina Sister Lori, Angel, at Jello, at Sophie, at lalo-lalo na kay Nanay Letty Ignacio, Sister Lorna Gonzalez, at sa Mighty Gonzalez. At mula sa Pandi, Bulacan, batiin din natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Rose Avila, at ang kanyang asawa at kanilang mga anak, at lalo-lalo na kay Brother at Kuya Rolly. Good morning kay Sister Lioby Palomares ng Sukat, Paranaque. Isang mapagpalang umaga, Sister Lioby, at kay Brother Rudy Palomares. At sa iyong mga kasama dyan, kay Dylan at kay Dexter at kay Matthew.
Shout out din kay Mami Lourdes Yuson Tan. Mami Chi, isang mapagpalang umaga. At ganun din po kay Mami Lourdes Tan at kay Ma'am Guadalupe Labis at kay Nanay Esther Pagtakhan. Ang buhay na kay lupis sa pamitihan mo, O Diyos. At isang mapagpalang umaga rin kay Edsol Cruz. Hallelujah! At sa iyong mga pamilya, at sa iyong asawa at mga anak, Brother Edsol Cruz. Taga saan po kayo, kapatid? Paki-ano lang po, para malaman po ng ating mga kasama kung saan po galing ang inyong pagpanunood. Hallelujah! Praise God! Purihin ang ating Panginoon Diyos. Okay! So, sana po mayroon po kayong natutunan sa ating pong pinag-aralan ngayong pong umagang ito regarding our topic, Super Rich God. No? Mula po nung Martes hanggang ngayon ay naging serie po itong ating pong pinag-aaralan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. At isang mapagpalang umaga rin kay Sister Becky Garcia ng BFS of Drive. Praise God. At sa iyong mga pamangkin na sina Kim at Mary. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon Diyos. Glory to God. At kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon Diyos. At ganoon din po kay Nanay Estela Pugal. Isang mapagpalang umaga po, Nanay. At maligayang pakikinig po sa programa ng Sa Diyos Walang Imposible. Tayo po ay dadako po sa ating pong mga kahilingan. Kung kayo po ay mayroon pong mga kahilingan ngayong umagang ito, mga kapatid. Praise God. Paki-PM nyo lang po ako. Ano po? Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katutunan. Kung mananali at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahila. Ikaw ay lalapit. Ngayon na, kapatid. Ngayon na, pangako niya sa'yo. Amen. Ngayon na, ibibigay sa'yo. Alright, sama po natin sa panalangin ng ating mga kapatid. Tulad po ni na Sister Mia Nonato, Sister Bea Nonato, at ganoon din po si Brother Ronnie Atendido, Enid Canas, at ganoon din po si Rufino Rogelio, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel, and Arian Costales. Ganoon din po si Sister Remy Costales. Sama rin natin si Rowena, si Red, Olgan at Connor Merriman, Sheila May Ariza, Mary Joy, and Keith Mendoza. At ganoon din ang ating kapatid na Sister Marilyn Estonacto Coster, Rumerico Dumlao Romelito Valdez, at si Mami Chuchi Yuson Lourdes Tan. Sama rin natin sa panalangin si Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Lord Elisa and Reynaldo Lopez, Ma'am Guadalupe Labis, Salud and Rodel Cahala, Kathleen and Kelsey Cahala, Lilibet and Ray Ramirez at ang kanilang pamilya, Brian Bunyahe, Rosel Domingo, Yepremia Conje, Lisa Villarico, Ernie Perez, Ronald Chan, George Teodoro. Sama rin natin ang Skyhook GPS, Reblink Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Criskit Enterprises, ni Sister Levi Rafael at Brother Roel Rafael, Architectural Firm ni Brother Leo, ni Architect Leo, Bookkeeping Firm ni Sister Lily Pangilinan at Car Rental Services ni Brother Lloyd Nebres at Brother Fred Lopez. Ganon din po ang mga paupang bahay ni Sister Lily at Nanay Letty Ignacio at ang Providence Memorial Plan ni Sister Ning at Sister Annalisa. At ganon din po ang Bimbis Lutong Bahay at sama rin natin sa panalangin ang inyong mga trabaho, mga kapatid. Ano po? Manalig tayo, sumampalataya tayo sa Diyos na buhay na Siya ang sa atin ay patuloy na aabot at tutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan, sapagkat sa Kanyang pangalan
ay mayroong kasagutan, may himala at may katugunan. Ngayon na po tayo lumapit sa ating Panginoong Diyos. In your name, there is healing. In your name, there is salvation. Ating alalahanin, mayamang mayaman ang Diyos sa awa at habag, sa pag-ibig, sa pagpapatawad at sa pagtustos sa kanyang mga provisyon sa buhay natin. Lord Jesus, in your name. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, pinangahawakan po namin ang mga pangako na nasa iyong mga salita. Kami ay nananalig at buong pusong sumasampalataya na sa iyong pangalan mayroong kasagutan. May katugunan ng lahat ng aming mga panalangin. Ama, narinig po ninyo ang mga pangalang binanggit ng inyong lingkod. Mga pangalan ng mga taong mayroong mga dinadalang kabigatan, mga dinadalang mga sakit at karamdaman. Hindi ko alam, Panginoon Diyos, kung anong uri ng mga sakit at karamdaman ang kanilang pinagdadaanan ngayon. Ang tanging alam ko, O Diyos, ay mayroong kaming dakilang manggagamot, na sa kanyang mga latay ang bawat sakit at karamdaman ay nagsigaling, na sa kanyang pangalan ay dadaloy ang himala, na sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, Panginoon, ay mayroong katugunan ng aming mga panalangin. Kaya ngayong umagang ito, Diyos, ibangon po ninyo sila mula sa banig ng karamdaman. Lusawin ninyo, Panginoon, ang anumang uri ng mga cancer cells sa kanilang mga katawan. Maaring ito'y cancer sa baga, cancer sa dugo, cancer sa buto, cancer sa kidney, cancer sa bituka, cancer sa dibdib, cancer sa masaselang bahagi ng katawan. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin, pinalalayas namin ang spirito ng cancer. Maging ang mga sakit sa puso, Panginoon Diyos, mga enlargement of the heart, O God, mga puso na kung saan, Panginoon, ay mayroong bara ang mga aorta, Panginoon Diyos. Lord, sa pangalan mo, Panginoon Diyos, sinasaway po namin. Lusawin ninyo ang mga barang ito, Panginoon Diyos. Dumaloy nawa ng maginhawa ang mga dugo sa nananalaytay nilang mga ugat, maging sa mga kapatid namin ang kanilang mga problema, yung kanilang mga nerves, Panginoon Diyos. Mga nagkikirutang mga buto, paa, daliri, o anumang bahagi ng katawan dahil sa dulot ng arthritis at gout, Panginoon Diyos. Right now, O God, we rebuke all manner of sickness and diseases right now in the name of Jesus. Maging yung mga nagdadialysis, Panginoon Diyos, maging may mga diabetes, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, igawad po ninyo ang makalangit na kagalingan, tataglay ang himala mo, Panginoon, ngayong umagang ito. Salamat po, Diyos, maging yung may mga suliranin sa kanilang isipan, nag-aalala, may takot, mga nade-depress, God, may mga stress sa kanilang katawan, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, ilapat po ninyo ang kapayapaan sa mga taong nawawalan, Panginoon Diyos, ng pag-asa. Lord, igawad ninyo ang iyong kapangyarihan sa buhay ng mga kapatid namin ito. Panginoon, maging itong mga kabuhayan na kanilang pinagyayaman ay patuloy ninyong pagpalain, sapagkat ikaw ang aming Diyos, the good provider. Kaya naman, ikaw ang magpapala sa lahat ng mga negosyong ito, maging sa mga trabaho ng iyong mga anak, Panginoon, sa kabila na kami ay nasa isang kalalagayan na kung saan ay marami ang nalulugi, marami ang nagsasara, marami ang nawawalan ng trabaho, subalit ang iyong mga anak na patuloy na nananalig at sumasampalataya sa iyong mga pangako, kailanman ay hindi mo pababayaan. O salamat po, Diyos, ingatan ninyo ang bawat isa, lalo na sa panibagong variants ng COVID, Panginoon, na
kumakalat muli, Panginoon, sa bawat panig ng mundo ito. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ang aming proteksyon at hindi kami kailanman paghaharian ng anumang uri ng mga takot, Panginoon Diyos, sapagkat meron kaming Diyos na pinananaligan at sinasampalatayanan. Ingatan ninyo ang aking may bahay na si Rochi na nasa Amerika, Panginoon, na sa kabila ng napakataas na kaso ng COVID ay nagtatrabaho pa rin, Panginoon Diyos. Layo niyo po siya sa kapahamakan, maging sa mga sakit at karamdaman, sa espiritu ng COVID-19, at maging ang aking anak na si Zaira, si Desmond na aking apo, maging ang mga in-laws ko na gumaganap na frontliner sa Amerika at sa Australia, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Maging ang aming mga kapatid na nasa Canada, ang Quinto family, Calicdan family, Santos family, De La Cruz family, Sobrepenia family, Panginoon Diyos. Maging ang aming kapatid na si Sister Leia, Sister Nemia, Panginoon Diyos. At ganoon din po, Panginoon, si Brother Emil Dalipe at ang pamilya po, Panginoon Diyos, ng aming kapatid na si Nice Dominguez, Panginoon Diyos. Ganoon din po ang sambayanan ng mga Domingo, Sister Lisa Domingo and family, Arnel Alpon and family, Panginoon Diyos. Hallelujah. At ganoon din po, Panginoon, si Jun Soribio and family, Marvin Soribio and family, Lord, Mario Soribio, Sister Mary Grace Sumido Enriquez at ang kanyang pamilya. At ganoon din po, Panginoon, na ang bansang Canada ngayon ay magla-lockdown simula bukas, Panginoon Diyos. Dalangin ko, Ama, na patuloy na sila ay inyong ingatan at ilayo sa mga kapahamakan maging sa COVID-19. Nananalig kami, sumasampalataya po kami, O Diyos, na Ikaw ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat at mayaman sa biyaya at pagpapala at proteksyon. Salamat po, Ama. Dinadakila, pinupuri ka namin sa umagang ito. Pagpalain ninyo ang aming mga kapatid na nagdaraos ng kanilang kaarawan, sila ng mga sumapit sa mga anibersaryo, Ikaw ang magpala ng maraming taon at araw sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, maging sa mga kapatid ko na tumutulong at sumusuporta sa gawain, nagpapadala ng kanilang mga kaloob, ng kanilang mga handog. Pagpalain po ninyo ang kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ng Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Amen. Alright, shout out kay Sister Rihanna Moreno de los Reyes. Good morning, Sister Rihanna. Sa problema'y humaharap, You're welcome po, Archibald Leo. katapusan. Kung sino-sino na And good evening po kay Sister Marian Santos ng Canada. Isang mapagpalang galigyan sa iba. asahay, hindi natatuan. Alright! Pagbagi po sa ating kapatid na nagdaraos ng kanyang kaarawan ngayon kay Sister Levy Rafael. Happy birthday, Sister Levy! Pagpalain ka pa ng Diyos ng marami pang taon at marami pang kaarawan sa iyong buhay. Happy birthday! Sanang ating kainan! Baba ito matatapos. Alright, andugan muna natin ang isang pa-birthday song, Sister Levy Rafael. Happy birthday to you. Sister Levy po ang may-ari ng Crisket Enterprises na kung saan kayo'y makabibili ng mga pangangailangan nyo sa inyong mga kotse, gulong, baterya o anuman, ay magpunta lamang kayo dyan sa May Pilar Village, Crisket Enterprises. Happy birthday At kung gusto nyong makatikim ng isang masarap na manok, roasted chicken ni Brother Roel Rafael.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And let's burn some tonight. Happy birthday Okay, para sa lahat ng mga diriwang ng kanilang karawan, happy birthday! to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, purihin ang Diyos na buhay. Praise God. Ngayong umagang ito, muli po, ang Diyos ay napakabuti sa lahat, ha? So maraming salamat po sa inyong pagsama muli sa inyong lingkod at naway pagpalain tayong lahat ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At muli nagpapasalamat sa lahat ng mga handog, kaloob at mga love gift na inyong ipinadadala sa inyong lingkod. Salamat po maging sa mga kapatid na nagpapadala ng kanilang mga tithes and offerings. Praise God. Kapitan, tulong na inaasahan, di rin natagpuan. Okay, pagbati po sa mga kapatid, pamangkin, kamag-anak at mga kaibigan ni Brother Luisito Mikiyabas. Magandang umaga sa inyong lahat. Huwag daw po kayo mag-aatibiling lumapit sa ating Panginoon dahil siya lamang ang higit na makatutulong sa atin, lalo na sa mga ganitong krisis, maging mapanalanginin, mapagbigay at mapagmahal. Kapit lang sa ating Panginoon dahil sa Kanya, ligtas ka. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Yan po ang sabi po ni Brother Louie para po sa kanyang mga pamangkin, kamag-anak at kaibigan ngayong umagang ito. Hallelujah. Salamat po, Brother Louie. Gulo ang isip, di malaman ang Kaya sa lahat ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan, mga kapatid, ang paanyaya ni Brother Louie ay patuloy lang kayong manalig at sumampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. natagpuan. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Bueno, sa imig ng tugtugin ito, muli ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam, mga kapatid, nawa ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na maghari sa ating sambahayan at patuloy na ang kanyang pagliligtas ay ating pong babaunin saan man tayo pumunta, mga kapatid, at ang kanyang presensya ay lalagi sa atin, mga kapatid, upang sa gayon ay pagharian tayo ng kanyang kapayapaan at patuloy tayong lumapit lamang at huwag mag-aatubili na sa kanya ay dumulog sa kanyang banal na trono upang ating makamtan ang awa at abag sa panahong kailangan natin ito, sapagkat sa kanya ay walang imposible. Stay safe, stay healthy, stay strong. To God be all the glory. God bless us all. This is your servant of God, Pastor Manny Dalena, signing off just for today. See you again tomorrow. Bye-bye. Kahirapan